Dito sa Genesis 1, yung paglalang ng Panginoon sa mundo, sa first day hanggang 6 days ay nayari ng Panginoon. Sa 6 na araw ang lahat ng bagay sa mundo, pati ang tao. Basahin muna natin dito sa Genesis 1 verse 30. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko lang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. 2 verse 1. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. 6 na araw daw niya natapos ang langit at ang lupa, pati ang lahat ng mga bagay sa buong mundo. Ngunit sa ika-7 araw ay nagpahinga ang Diyos. Diyos na siya pero nagpapahinga pa rin siya. Hindi naman niya ito ginagawa na pinaghihirapan, kundi salita lang niya ang paggawa niya sa mundo. Hindi na niya kailangan na magpagod or anong gagawin niya, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kung anong sinasabi niya, yun ang mangyayari. Pero nagpapahinga pa rin ang Diyos. At ang sabi pa dito sa verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw, na ibig sabihin itong ika-7 araw na ito ay binasbasan ng Panginoon. May blessing itong araw na ito, at kanyang ipinangilin sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos na sa kanyang madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ang ika-7 araw daw ay kanyang pinangilin sapagkat ito'y araw ng kanyang ipinagpahinga. Kaya tayo rin, kasi ang Diyos ay nagpapahinga ng ika-7 araw, dapat tayo rin ay magpapahinga rin tayo ng ika-7 araw para kasama natin ang Diyos sa pagpapahinga. Anong ibig sabihin ng papahinga? Magsisimba tayo sa Kanya. Tanong, anong araw ang ika-7 araw? Ang sagot nandito sa Exodo 20 verse 8. Ang sabi rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito na yung sinabi ng Panginoon, na ika-7 araw, Sabat upang ipangilin. Sa verse 9, 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, katulad ng Panginoon na ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit sa ika-7 araw nagpahinga siya. Para sa atin naman, gawin natin ang lahat ng gawain. Ang sabi niya, ito 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Lahat ng ating gawain daw sa 6 na araw. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sa ika-7 araw daw, hindi na tayo gagawa ng anumang gawa. Ang sabi ng Panginoon, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kahit mga baka natin, mga baka at hayop, kung ano man na sa atin, alipin, ito po yung taga-ibang lupa, yung mga bisita natin na hindi taga sa atin, na nakatira sa atin, hindi rin sila pwedeng magtrabaho. Nasa inyong pintuan, daan,
Ibig sabihin nasa loob na inyong bahay. Kahit sila ay hindi sila pwedeng magtrabaho sa araw ng Sabat, yung ikapito. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat. Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Tanong, anong araw ang ikapitong araw? Dito sa Marcos 16 verse 1, dito natin malalaman din ang araw ng Sabat, ang ikapito ay Sabado. Dahil namatay ang ating Panginoon ay Friday ng 3:00 at nagpahinga sila ng araw ng Sabat, Saturday, at pagkalinggo, di ba, nabuhay ang ating Panginoon. Basahin mo natin Mark 16 verse 1. At nang nakaraan ang Sabat, ang siyong Sabado, si Maria Magdalena at si Maria ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Napuntahan nila sa libingan para pahiran daw siya ng pabango ang ating Panginoong Hesus, yung bangkay niya. At pagkaumagang umaga ng unang araw ng sanglinggo, o umagang umaga daw, unang araw ng sanglinggo, ito ang Biblia mismo ang nagsasabi na unang araw ng sanglinggo. Di ba nagsisimba sila Sabado? Tapos ngayon, sinabi niya unang araw ng sanglinggo. Ang linggo, itong pagkabuhay niya, di ba? Namatay siya Friday. Nagpahinga sila sa Saturday dahil sa Sabat. Yun ang sabi ng ating Panginoon. At ng pagkalinggo, yung pagkabuhay niya, yun ang unang araw ng sanglinggo, linggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At kanilang pinag-uusapan sino kaya ang ating na mapagpagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan. Nag-uusap sila na sino kayang ipabukas natin kasi yung bato na nakasara malaki, ang pintuan na bato na pangsara sa libingan. At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato. Nagtaka sila nga, bakit naigulong na itong bato? Sino nagulong nito? Sapagkat yaoy totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan. Naramtan ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla. Ito'y isang anghel na binata na nakadamit daw na isang puting damit. Ito'y isang anghel na nagsasabi sa kanila at sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus. O sinabihan nila ng anghel na huwag kayong matakot, na alam ko hinahanap niyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan niya sa kanya. Ang sabi ng anghel na wala siya rito, nagbangon na siya. Na tapos magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Yan sabi ng anghel na wala siya rito, doon niyo siya makikita sa Galilea, na sinasabi niya na pagka ikatlong araw sa aking pagkabuhay ay doon niyo ako makikita. Yun ang sabi ng anghel. Kaya sabi ng anghel, sabihin niyo kay Pedro at sa kanyang mga alagad na puntahan niyo doon si Jesus na Nazareno. Kaya ito ang katunayan din, katibayan sa Biblia na ang Sabado ay ikapitong araw, dahil ang ating Panginoon, ang kanyang mga alagad ay nagsisimba sa araw ng Sabado. Kasi si Jesus Christ namatay siya Friday, pero iniwan nila ang Panginoon dahil lang sa Sabat nagsisimba sila, ngunit binalikan nila ng unang araw ng sanglinggo, ang Sunday, para lang tingnan ang bangkay ng ating Panginoon, pero wala na ang Panginoon doon kasi nga nabuhay na siya muli.
Dito din sa kalendaryo, kung titingnan natin sa isang linggo, makikita natin ang unang araw ay Sunday at ang ikapitong araw ay Saturday. Kaya isa din itong katibayan na ang ikapitong araw ay Saturday. Pero hindi ito matibay na katibayan dahil gawa lang ito ng tao. Ang sa Biblia talaga ang matibay na katunayan na ang Saturday ay ikapitong araw dahil ang Diyos talaga ang gumawa nito.